kini-question ni Atty. Topacio ang hindi makatarungan, hindi patas na ginagawa po ng Tuwadcom diyan po sa kanilang komite dahil po sa hindi magandang pagpapatupad, pati na rin po sa kanilang proseso sa contempt na ginagawa po nila sa kanilang mga hinaharap na resource person or mga witnesses. Alam naman natin mga kababayan, no, kahit po sa proseso na ginagawa po nila kay Vice President Sara ay hindi po sila nagiging patas. Pati na rin po sa mga witnesses na iniharap po nila, pati yung mga pagbabaliktad po nila ng mga affidavit ng ilang witnesses. At hindi nga po sila sumusunod sa utos pati ng Supreme Court. Ito pakinggan natin, itong si Atty. Topacio na nanggigigil sa mga taga-Tuwadcom, mga kababayan. Kung patas itong Quadcom at nakikinig sa Supreme Court, kasi ang problema sa ating mga members of the House of Representatives ngayon na nasa Quadcom, they think they're above the law. Sinabi na ng Supreme Court ng guidelines on how to cite for contempt. They ignore it. Alam nila kasi ang remedy sa korte mabagal. Sinabi na yung pati freedom of the press, sinisikil nila, ayaw nila. Yun. Yan po ang nakikita natin ngayon. Kaya nga ang tanong ng ating mga kababayan, mayroon na po ba ngayong silent martial law? Dahil ang karapatan ng bawat individual ay hindi na po allowed. Pati po yung pagbabatikos sa kanilang proseso na ginagawa ng ilang mga kilalang vloggers, no, ay kini-question nila. At ngayon, gusto nilang makasuhan, no? At inireklamo nila ngayon sa NBI. Di po ba, mga kababayan, no? Hindi po sila dapat maging balat sibuyas dahil sila po ay sinasahuran mula sa pera ng taong bayan. Kaya dapat, no, dahil sa kanilang ginagawa, alam naman nila na hindi tama ang kanilang ginagawa. Dapat handa po sila sa mga kritisismo na pinupukol sa kanila. Kaso, no, ang gusto nila ay gawing tama ang maling ginagawa po nila. Sige po, Atty. Topacio, panatan niyo po. Nag-criticize sila. Nakikita ba yung sinasabi ni Barbers? Akala ko pa naman, Barbers is one of the more decent ones doon sa Quadcom. Yun lang, nabudol ka rin. Budol din si Barbers. Nako po, sana hindi totoo yung allegation sa kanya na umano'y ang kanyang pamilya ay sangkot di umano sa kalakaran ng illegal na pulburon. Wala. Can you imagine, hindi lang siya nag-press con na pa-investigan daw yung mga critics nila. Yun, sinasabi natin, no? Yung critics ng mga vloggers. Yung mantle of parliamentary immunity para magsalita. Alam nyo, katamaran yan eh. Alam nyo, kung if he feels aggrieved, then he should file the necessary cases. Huwag yung ihahagi sa NBI yung blanket investigation. You should file a case for libel or civil damages. Kung tingin mo may mga na-insulto sa inyo, na-harm sa inyo, hindi yung tatakutin nyo by saying the NBI should investigate. I think the NBI has better things to do than investigate critics of the Quadcom na sila naman din naman ang may kasalanan kung bakit ay sila ay nakikriticize because they're being assholes in public. Oh. Gano'n katagal na po under detention si Cassie Ong? More than 3 months na. And her initial detention is illegal dahil she left the country legally. Nung umalis siya, wala pang contempt charge. Nung kinuha siya sa Indonesia, binalik siya rito, walang case against her. Bakit siya kinuha ng NBI? Ang the only cause of caption or detention that should have been used was the contempt order. Yun ang kini-question po ni Atty. Topacio, mga kababayan po natin, na ikinulong pero contempt order lang. Grabe, 3 months na, no? Sa contempt lang, no? Sa bagay, ginawa po nila yan eh. Kay Atty. Zuleika Lopez, di po ba? Yung 10 days, tapos dinagdagan po nila, no? Tapos sinubukan pa po nilang ilipat sa sa kulungan ng mga babae sa Mandaluyong. And I think pagkakalam po ang kliyente po ni Atty. Topacio, I think nasa Mandaluyong po ata nila pinakulong. Ng House. Bakit hindi yung Sergeant at Arms sa sumalubong? Bakit NBI? Ba't nilagay siya sa NBI? Those are grounds for charges of arbitrary detention nga eh. Talagang nakikita nyo how the rule of law is being mangled and disregarded to suit their own purpose. Nakakatakot na po yan at dapat tayo ay matakot dyan. Pero sir, ano po yung gagawin nyo? Are we going to file anything? Ask them to have her released soon? Paano po ba? We will study the matter kasi irregular nga yung paglagay niya sa Correctional Institute for Women.
Unang-una, the CIW is an executive facility. What is the business of the legislature ordering the detention of someone in a facility that is not within their department, not in the legislative department, di ba? Ayun. So, sana po mag-file din po ng kaso, no? Itong si Attorney Topacio bilang pangontra o pagkontra po sa kanilang ginagawa ngayon. Dito sa tuwad ko, mga kababayan po natin, lahat sila ay masusunod eh. So, yung mga resource person nila, na kinikilalang bisita po nila, hinihinga ng impormasyon. So, anytime gusto nila i-contempt, ay i-contempt po nila. So, buti na lang may umaangal po ng mga abogado. Kaso, yung mga abogado po na umaangal sa kanila o yung mga vlogger na nagbabatiko sa kanila ay gusto nilang kasuhan ngayon at gusto nilang patahimikin. So, gaya nga na sinasabi natin, ngayon, pagkakataon nila kasi sila po ay nasa kapangyarihan. Pero kapag tapos na po ang kanilang trabaho, tapos na po yung kanilang panunungkulan, so sana po may mga taong malalakas ang loob, no, na may kakayanan na balikan po yung mga abusadong politikong ito. Kaya siguro sa mga kababayan natin, lalo na po sa bawat distrito, kung saan po may mga miyembro ng Tuwadcom, siguro kayo na rin mismo ang humusga dyan. Husgahan na po natin. At hindi na po natin sila dapat iluklok pa sa pwesto muli. Kasi kapag bumalik po yan, ayan, babalik na naman yung kanilang pag-aabuso. Nakita natin na sila po ay nangunguna nga po sa pag-imbestiga ng illegal na drogay sa ating bansa, pero lumalabas na may mga impormasyon, may mga allegation laban sa kanila na sila ay sangkot. May iba dyan na sangkot pa sa listahan ng mga narcopolitics. May iba dyan na tumatakbong gobernador ngayon, pero ang kanyang distrito, talamak po yung drogay, illegal na sugal, no? Napakarami pong mga krimen na nangyayari sa kanilang lugar. Pero ang iniimbestigahan po nila, no, ay ang mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Pero mismo distrito po nila, mismo lugar nila ay hindi nila kayang linisin. Pero kung magsalita po diyan sa kanilang komite, akala mo napakagaling at napakalinis. Lalo na kapag husgahan po nila ang dating presidente at ang ating Vice President. So, tuloy po natin yan, Attorney Topacio. So, sana po mabalikan nyo po yan, yung mga politikong yan. At sa aking mga kababayan, nakikiusap po tayo, huwag nyo na po iboto itong mga naka-alyansa sa kahit tambalos-los, pati na rin sa partido nitong bagong Pilipinas. So, yan lang po muna. Maraming salamat and God bless mga kababayan.